oras po natin sa buong Pilipinas. Meron tayong 4 na minuto makaraan ng alas 10 ng morning. Humanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Narito na mga headlines sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Pagpapatuloy ng investigasyon sa alegasyon ng dating PNP chief ang tumulong para makapuslit ng bansa si dismissed Bamban Tarlac Mayor Guo. Pag-aaralan ng bagong CIDG chief. Ronda Pilipinas. Anti-Agricultural Economic Sabotage Act lalagdaan na ngayong araw. Ronda Pilipinas. Bangayan ng mga mambabatas, normal lang ayon sa isang political scientist. Ronda Pilipinas. Natatakot ako doon sa normal na yun. At balita sa ibang bansa, Canadian Prime Minister Justin Trudeau, madaling napasakamay ang vote of confidence. Ronda Pilipinas. Balitang sports naman po, NBL namigay ng bola sa mga fans bilang pagdiriwang ng kanilang ikapitong anibersaryo. Ronda Pilipinas. At interview ni Tony Gonzaga kina Carlos Yulo at Chloe San Jose, tinanggal ng YouTube. Ngunit muling ibinalik matapos i-edit. Ronda Pilipinas. At palaging nagpa-park ang iyong kapitbahay sa iyong driveway o sa tapat ng bahay mo, ng gate mo. Nako, bawal ito. Ronda Pilipinas. Dami nakarelate. Samantala, sapat na tulog, nakakatulong nga ba upang gumanda ang academic performance? Mamaya, let's prove it. Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Aha! Aha! Ano ba ang ngayon? Season ng wala namang bagyo ngayon, Daryl, di ba? Ain mo kasi mamaya meron akong development. Ganun ba? Kasi kung panahon ng bagyo ngayon o kaya panahon ng tag-araw, sabi ng isang political sabi nun? Political analyst o Ayan. scientist, ang mga pag-aaway ng mga politiko ngayon ay normal na. Kahapon, ang pinag-usapan natin yung pag-aaway ni Senador Cayetano Sa Zubiri. at saka Zubiri. Ang ilalabas natin ngayon yung pag-aaway sa Kongreso. Ay, mas malaking mas malaking usapin yun dahil mas marami sila. O sa Ito. Senado, 24. Pwede ba natin ilabas sa Aliw 23? Sige, labas mo nga. For members of the minority. Mr. Mr. Speaker, Speaker, we join the minority in their motion to terminate the period of Madam debate. Professor. So move, Mr. Speaker. Ano ba Joint ang motion nangyayari to terminate ngayon dito sa interpellation atin? to the proposed budget of the Department of Health. Is there any Madam- objection? The Mr. chair Speaker, I hears have a none. motion ruling, Let me please. question the Interpellations on the proposed budget of the Department of Health is hereby Let me terminated. question the forum, Mr. Mr. Speaker. Speaker. Suspended. Mr. Speaker, Okay, so yan ang gulo. Kahapon, ang pinalabas natin, gulo sa Senado. Oo. Ito, gulo sa Kongreso. Kongreso. O, ito naman ay gulo sa Maynila. Meron pa? Meron. O, sige. Aba, okay. Play mo yung gulo sa Maynila.
Nagkakagulo po yung mga pinagpipitaga ng mga Konsehal. konsehal. Yan po. Sila po yung nagkakatulakan na. Nagkakasigawan na. Nagkakasigawan. Andiyan ba si Vice Mayor? Wala. Wala pa. Wala yata, wala. Ayan. Sila po yung nagkakagulo na. Nag-aaway na. Ayun o. Oo. Oh, yan. Oh. Nagkakatulakan na. Nagkakasigawan na. Ayan na. Ayan na. Kisikalan o. Ayan na. Nako! Ayun na. Ay, gano'n yata yung mamang isa, oh. Hindi pa naman. Sinasalo. Ayan. Ayan. Ay, mga nakping. Ay, mga Ayun. nakping. Saan nila? Saan po ito? City Hall. City Hall ng Maynila. Oo, session na nila. Ayun o. Sayang naman yung bang. Ayan na. Okay na. So, 3 away na po ang pinakikita natin, ha? Sa loob na isang linggo. Oo. Sino ang main event? Ang main event doon na... ano gusto mo mangyari? Ha? Yan. Ano? Ano gusto mo mangyari? So yung dalawa undercard lang. Oo, wala yan. Yung kahapon, kagabi ba yun? Kagabi, di ba? Oo, kagabi. Hindi kagabi. The other night. Martes, eh. The other night. Okay. Si Senator Zubiri at saka si Senator Alan Peter. Ayun, So, ang sabi ng isang political scientist, normal na. Aba. So normal na pala mag-away ngayon. Dalawa yan, eh. Eleksyon at saka budget season. Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Ronda Pilipinas. Live na po tayo sa DWIZ 882. Live na rin po tayo sa DWIZ News FM Regional Stations at sa Radyo Ronda. At sa lahat ng mga ginagawang radyo kanilang mga TV sa Aliw Channel 23. Magandang araw, Pilipinas. Ako ang iyong magiging tagapagbalita. Ako si Dennis. Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Sa detalye ng mga balita, pag-aaralan pa ni Police Brigadier General Nicolas Torre III kung ipagpapatuloy pa ng CIDG o Criminal Investigation and Detection Group ang investigasyon sa alegasyon ng dating hepe ng Philippine National Police ang tumulong para makapuslit palabas ng bansa si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ito'y ayon kay Brigadier General Torre. Nasa CIDG na si General Torre. Sa gitna ng kanyang paghahanda sa formal niyang pag-upo bilang bagong hepe ng CIDG mamayang alas 4 ng hapon. Sinabi pa sa DWIZ ni Brigadier General Torre na bubusisiin muna niya ang mga dokumento hinggil sa naturang aligasyon. Ang mga investigation naman natin ginagawa, ma'am, at sirs, ay hindi naman personality-centered yan, ano? Titinan ko lang ang papel. I'll just review the papers and let's see where we'll pick up and we'll go from there. So nasa CIDG na si General. Ipinabatid din ni Brigadier General Torre na kabilang pa rin sa tututukan ng CIDG ang sitwasyon sa Sulu matapos ang pasya ng Korte Suprema na ihiwalay ito sa BARM. Bukod dito, inihayag pa ng acting CIDG Director na pagtutuunan pa rin nila ng pansin ang pagtugi sa mga wanted persons at organized crimes. Opo, kasi yan naman ang isa sa mga primary missions ng CIDG, yung talagang organized crime, loose firearms, wanted persons, at iba pang mga major crimes na yun nga sabi ko na hindi gaanong makakaya ng mga local police units sapagkat ang kanilang scope ay nagko-cross ng geographical boundaries. Yan, congratulations General! Yan po ang tinig ni Police Brigadier General Nicolas Torre III sa panayam ng DWIZ. Ronda Pilipinas. Ililipat na sa Civil Security Group ang dating Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Chief na si Police Major General Leo Francisco. Ito ay ayon kay Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil ay dahil sa pagre-retiro ng matataas na opisyal ng PNP. Kaugnay nito, nilinaw ni General Marbil na hindi ito balasan dahil may mga mababakanting pwesto na kailangan mapunan. Kabilang anya sa mga pwesto kailangan mapunan ay ang Deputy Chief PNP for Administration, Admin, at Chief of the Directorial Staff kasunod ng pagre-retiro ni Police Lieutenant General John Arnaldo. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap po tayo ng report.
Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Nakatakdang lagdana ni Pangulong Marcos ngayong araw po ito. Alamin po natin ang report ni Patrol 13 Gilbert Perdes. Gilbert, go! Nakatagdang lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act ngayong araw. Ayon sa impormasyong nakalap ng DWIZ Patrol, magaganap ang ceremonial signing bandang alas 3 mamayang hapon sa Malacanang. Kabilang naman sa mga dadalo sa aktibidad sina Executive Secretary Lucas Bersamin, Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., Presidential Communications Office Acting Secretary Cesar Chavez, Senate President Francis Escudero, Speaker Martin Romualdez at iba pang mga opisyal ng gobyerno. Sa ilalim ng panukalang batas, papatawan ng mas mabigat na parusa ang mga hininalang sangkot sa pananabotahe sa ekonomiya ng bansa gaya ng mga smuggler at hoarders. Tinatayang 200 bilyong piso ang nawawalang kita ng gobyerno dahil sa economic sabotage, partikular na sa smuggling. Hininalang ang pananabotahe sa ekonomiya ng bansa ang dahilan kung bakit tumataas ang presyo ng mga bilihin at nagkakaroon ng shortage sa mga agricultural products. Dahil dito inaasahan ding magkakaroon na ng sapat at abot kayang pagkain ang bawat Pilipino na siyang hangad ni Pangulong Marcos para sa bansa. Patrol 13, Gilbert Verdes para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Oy, alamin na natin kung uulan, aaraw, magiging cloudy, aambon. Alamin na ho natin ang ating live weather report. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. At para sa ating live weather report, kasama natin si Daryl Justin. Daryl! Yon, magandang umaga Dennis, magandang umaga Pilipinas. Narito ang latest sa lagay ng panahon. Nabanggit nga natin kanina sa simula ng programa na meron tayong sama ng panahon na nababantayan ngayon sa labas ng Philippine Area of Responsibility. May LPA na sa layong 2,475 kilometro, silangan-hilaga-silangan ng Eastern Visayas. Kaya kulay pula ang markings na nakalagay dyan. Ibig sabihin mataas po ang posibilidad na ang sabing LPA ay maging ganap na bagyo sa susunod na 24 na oras. Pero sa ngayon, yun na nga, baka maging mataas ang tsansa na maging bagyo ito within the next 24 hours. Naku. Pero sa ngayon, ang kasalukuyang umiiro na weather system sa ating bansa ay ang ITCZ o yung Intertropical Convergence Zone, ang pagkasalubong ng hangin mula sa Northern at Southern Hemisphere na nakakaapekto sa Palawan, Visayas at Mindanao. Ang kakibat ng ITCZ ay maulap na papawiri na may mga mataas na tsansa ng mga moderate rains sa mga nabanggit ho na lugar. Kaya asahan natin na Palawan, sections ng Visayas pati ng Mindanao, medyo cloudy skies at rainy weather maasahan. Pero hindi natin tinatagal ang posibilidad na fair weather pa rin na maranasan nila at certain parts of the day. Pero ito yung isang kapansin-pansin, Dennis. Binilugan ko siya kasi wala siya dun sa ibinigay na pag-asa. Merong weather disturbance na nakikita sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa pag-asa, within the next 12 to 24 hours, hindi nila tinatanggal ang posibilidad na ito ay maging isang ganap na low pressure area. Pero ang good news naman nakakibat niyan, hindi nila inaasahan na mabubuo ito bilang isang ganap na bagyo hanggang bukas, which is Friday. Pero sinasabi nila na maaaring maging tropical depression ito by Saturday morning or afternoon sa loob ng PAR at papangalanan itong Hulyan pag ito ay naging ganap na bagyo. Hulyan? Oo, ito na ang magiging pang-anim na bagyo sa loob ng ating bansa ngayong buwan pa lang ng Setyembre. Overkota na nga tayo dahil ang prinidik lang na ang pinorkasan ng pag-asa ay 2 hanggang 3. Pag ito ay naging bagyo, pang-anim, dumoble pa. Teka muna, kanilang may quota. problema tayo dyan kasi papasok ang amihan, di ba? Papasok ang amihan around late October, early November. Naku, lagot tayo dyan. Yan, tas Baka na naman tayo dyan. Tas ngayon, naka-La Nina watch pa tayo. O La Nina pa. Hindi pa Papasok dinid- pa amihan, lalamig pa. Ayun na nga, hindi pa naman dinideklara ang La Nina, kaya naka-La Nina watch pa lang tayo. Hindi pa naka-onset ang La Nina sa buong bansa. Pero inaasahan na itong nasa weather disturbance sa loob ng bansa, palalakasin nito muli ng bahagya yung southwest monsoon. Kasi ngayon naka-monsoon break tayo. Lagot. Iyon, easterlies ang umiiral sa malaking bahagi ng Luzon, kasama na po ang Metro Manila. Kaya asahan natin sa mga susunod na araw, maaaring paiba-iba na naman ang panahon. Marami na naman magkakasakit dahil biglang iinit,
biglang lalamig. Ngayon naman, silip tayo sa lagay ng panahon sa mga pangunahing lungsod sa ating bansa. MX3, mag-MX3. Ayan. Ayun, yun importante mamaya. Alamin nyo paano makakuha ng MX3 ha. Sa Metro Davao, kapansin ba? Alam mo, malalaman Ilalagay mo ko sa langan. Pero ito na nga, sa Metro Davao. Gaya nga sinabi ko, may ITCZ pero maaraw mamayang tanghali sa Metro Davao, which is good news. Kasi magiging mainit at maganda ang panahon sa Davao pagsapit ng tanghali. Pero pagsapit ng alas 2 hanggang alas 4, magiging mostly cloudy weather conditions at pagsapit ng alas 4 hanggang alas 6, asahan po ang mga pag-ulan na may thunderstorms. 30 hanggang 32 degrees Celsius ang inaasahan nating agwat ng temperatura. Sa Metro Cebu naman, mga isolated rains and thunderstorms ang inaasahan natin na maaaring tumagal sa loob ng 2 hanggang 3 oras. Pagsapit ng alas 2, mostly cloudy conditions at magiging maulap po alas 4 hanggang alas 6. 30 hanggang 32 degrees din ang ating temperatura. Pero sa Metro Manila, mostly cloudy conditions lang tayo. May tsansa na sisikat pa rin ang araw, magiging banayad pa rin ang temperatura. Pero kapansin-pansin alas 2 hanggang alas 4 ng hapon, 34 degrees Celsius ang temperatura mamayang hapon. Talaga? Mainit. Yes! Yan ang highest temperature na asahan natin ngayong araw, lalo na po dito sa Metro Mainit Manila. na kahapon 33 lang yon. Yun ang highest recorded ng Pag-asa kahapon, 33.6. Mainit kahapon. Oh, yun. Pero kung nilakad kahapon, naglakad ako ng kaunti lang naman. Pero mainit. Yun, 33 pa lang yan Pero hindi pa ito yung mga temperatura na Ang tawag nararanasan sa amin dyan, natin pagka Ano yan? mainit, ang tawag dyan sa amin ay ampatapatang. Yun ang tawag. Ibig sabihin, Ang init-init. ang init-init. Sabihin mo yun, Yeah. ampatapatang. Parang baka mababigkis ko Ang patapatang, ayun. Nabigkas ko ng tama Ampatapatang. Ang patapatang. Mali. Baka natakot ako kasi may nagbabantay na doon sa loob Baka iba mabigkas ko Sabi mo muna, ampatapatang. Hindi na. Iba yung narinig ko. Ito na lang, sunrise sunset na tayo. Sisikat ang araw, 5:45 ng umaga. Uy, upaga na ng paga. 5:49 ng hapon na lulubog Ay, ang kung araw. paga ng paga, dapat hindi, anong tawag dyan, aliwan, ampatapatang. Aliwan, yun na yun. Nag-iingat ako. Good morning, attorney. Ito, hindi ako mag-iingat. Ito, maganda to. Dahil sige. pinag-usapan natin ng ang kapayapaan sa ating bansa, meron na lamang tayong 90 days to go Yun! before Christmas. Ang picture po ngayon ay ang pagkakamay ni Senator Cayetano at ni Senator Zubiri. Yun o, ganda ka to. Ayan, sana. Giblab on Christmas Day, Senator. Hindi lang kala senator ang giblab, Mga congressman. Ano yung sikat na, Juday? Ano? Spice Girls ba yun? Spice Boys. Spice Girls. Hindi, dati sila Spice Boys. Mas maraming Spice Boys sa Manila City Hall at saka sa House of Representatives. Kakaiba yung Spice Boys doon, nag-aagawan ng microphone. Kung gusto niya po ng microphone, magdodonate po si Dennis na maraming microphone sa Kongreso. Ay, meron ako dyan. Yan, di ba? Yan muna aking weather report. Whether you like it or not, magbabalik ako mamaya alas 12 sa Balitang Bayan para sa iba pang weather updates. Ako po si Daryl Justin na may sariling microphone at hindi inaagawan. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Ronda Pilipinas. Tuloy mga balita, normal lamang normal lamang ang hindi pagkakaunawan o bangayan ng mga mambabatas sa bansa. Ito'y ayon po sa isang political scientist na si Professor Dennis Coronacion, kasunod ng pagkalat ng isang video na nagkapikunan na sina Senador Juan Miguel Zubiri at Alan Peter Cayetano sa kasagsagan ng sesyon ng Senado kung saan, nakabreak yata yun di ba? Nakabreak yata saan na tinatalakay ang issue kaugnay sa mga enlisted men's barrios o EMBO barangays. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Professor Coronacion na matagal na nangyayari ang ganitong balitaktakan na una na rin inihayag ni Senate President Francis Escudero, ngunit first time lang niya lumabas sa telebisyon o kumalat sa social media. Actually, sa ibang bansa po, parang normal lang to. Pero sa atin, parang ngayon lang ho ito yung mga ganitong klaseng medyo marahas na pangyayari, balitaktakan between and among our legislators, whether national or local. Ngayong taon lang ho natin ito nakikita. Pero sabi ni Senate President Escudero, nangyari na raw ito dati. It's not the first time. Pero yung televised o yung napanood ng karamihan, parang ngayon lang at intense pa. So, nagugulat ang karamihan ng mga Pilipino. Dahil hindi tayo sanay na nagiging marahas ang ating mga mabatas habang may session sila.
Pero yung nakaraan yata, si Senator Cayetano din yun no? Parang ang kalaban niya doon si Senator Trillanes Parang nag-aagawan ng mic o nagpapatayan ng mic, di ba? Parang ganun yata Binigyan din ng isang political scientist, hindi magandang makita ng mga Pilipino, lalo na ng mga kabataan, ang sinasabing marahas na alitan ng mga mambabatas, lalo pa anyan sa nalalapit na 2025 midterm elections. Gayunman, nagbigay na anya ng pahayag si Senate President Escudero sa publiko na maintindihan ang nangyari dahil mga tao lamang din ang mga senador na minsan ay tumataas ang emosyon para sa kanilang mga ipinaglalaban. Well, kung ibabase po natin sa political culture natin na hindi nga tayo sanay sa mga mararahas na hindi tayo sanay na napapanood natin na marahas ang ating mga lawmakers. Lalo na po doon sa pinakamalakas siguro sumigaw, nag-umpisa ng away. O ano po yan, hindi po yan maganda. Yung bawas bogey points po, so hindi maganda yung optics, ano? Pero nag-sorry naman yung dalawang. So, yun medyo negative. Makikita natin sa social media naman yung mga komento sa social media na talagang mayroong mga nadismaya, nagulat. Sana daw hindi ganun ang behavior ng ating mga mambabatas. Sana may makausap tayo mamaya para ipaliwanag kung ano talaga pinag-awayan diyan ni Senator Alan Peter Cayetano at nitong ni Senator Juan Miguel Zubiri. Yan ang tinig ni Professor Dennis Coronacion, isang political scientist sa eksklusibong panayam ng DWIZ. Ronda Pilipinas. Samantala, kinumpirma ni Senate President Francis Chis Escudero na nagkaayos na sina Senators Juan Miguel Zubiri at Alan Peter Cayetano matapos ang mainit nilang pagtatalo sa plenaryo hinggil sa resolusyon sa mga Embo Barangay. Iginiit ni SP Escudero na tao lamang ang mga senador at kung minsan ay nadadala sila ng kanilang emosyon. Maliban dito, wala rin anya siyang nakikitang dahilan para disiplinahin sina Senator Zubiri at Cayetano. Nag-ugat ang pagtatalo ng dalawa sa panukalang resolusyon ni Senator Cayetano na naglalayong isama ang 10 Embo Barangays sa 2 distrito ng Taguig at Pateros. Kinwestiyon naman ito ni Senator Zubiri dahil hindi ito bahagi ng agenda para sa plenary session noong Martes. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakita ko nangyari yan sa Kamara man o sa Senado. Tao lamang naman kami. Members of the Senate are passionate with respect to their advocacies and sometimes their emotions run high. Nakisama na nga ako sa paghingi ng tawad dahil humingi ako ng tawad dahil late na, pagod na marahil dahil sa trabaho ang ginagawa namin. Pero mas higit importante sa video para sa akin ay yung dulo, kung saan nanaig pa rin ang interest ng institusyon at gayon din ng mga kababayan natin pinagsisilbihan namin, kung saan mabilis din silang nagkaayos at nagkaintindihan. Pagka inamin yung pagkakamali, tapos nag-sorry naman, pwede namang hindi na ulitin. Yun. Yan po ang tinig o video ni Senate President Francis Chis Escudero. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Samantala, puntahan natin ang Senado sa isang report. Panukalang budget para sa susunod na taon tiniyak na ipapasa na on time sa Senado. Alamin natin ang report ni Patrol 19 Sally Ortega. Bueno, Ate Sally, go! Ipapasa ng Senado on time o sa takdang panahon ang panukalang 2025 national budget. Ito ang tiniyak ni Senate President Chis Escudero matapos maaprubahan kagabi sa plenaryo ng Kamara ang 6.352 trillion pesos na 2025 General Appropriations Bill. Ayon kay Senate President Escudero, oras na matanggap nila mula sa Kamara ang 2025 General Appropriations Bill ay saka pa lang nila matutukoy ang magiging timeline para sa pagpapasa nito sa panig ng Senado. Ipinunto ni Escudero na mula Agosto naman ay nagsasagwa na ang Senate Committee on Finance ng sunod-sunod na pagdinig sa panukalang budget ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Inaasaring magpapatuloy ang mga committee hearing sa proposed budget kahit ngayong naka-break ang sesyon ng Senado. Samantala, sinabi rin ni Escudero na naging mabunga ang ginawang Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting na ginawa sa Malacanang kahapon. Kabilang anya sa mga nabigyang linaw ang may kaugnayan sa mga nakabimbing panukalang batas gaya ng Department of Water Bill, amendment sa IPIRA Law, amendment sa Universal Healthcare Law at iba pa.
Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Hay nako! Pagka ganito mga balita at mga pinagkukwento-kwentuhan natin, lalong-lalo na sa opisina, sa mga trabaho po ninyo, masarap magkwentuhan pagka tayo'y nagkakape. Oo. Pero yung mga kape dapat, na iniinom natin, dapat healthy. Ha? Kung ikaw ay isang coffee lover, hindi mo maiwasang magkape-kape, meron kaming isasuggest sa iyo. Meron ako isasuggest sa iyo. MX3 Coffee Mix para sa iyo. Meron niyang vitamin C, calcium with antioxidant benefits at cholesterol-free pa. Ito pa, ang MX3 Coffee Mix ay low-acid coffee na hindi nakakapagpataas ng blood sugar levels at blood pressure. Kaya ano pang inaantay mo? Ano pang inaantay nyo? Lalong-lalo na dyan sa mga opisina, ha? Bili na, bumili na po kayo, sumugod na po kayo sa mga leading drugstores nationwide. Ano po? O kaya bumisita na sa kanilang website na mx3ph.com o tumawag sa telepono bilang 0918-888-8693. Ronda Pilipinas. Pilipinas, ang ating oras. Oras po natin sa buong Pilipinas, 30 minuto na, makaraan ng alas 10 ng morning. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Ano araw ngayon? Webes ngayon? Pagka Webes ngayon, lahat ibibigay yan, tapos kailangan tapusin bukas, Friday. Daming trabaho, kailangan mabit yan kasi weekend na yung susunod, Sabado at Linggo. At sa dami ng trabaho natin, actually hindi lang sa trabaho, maski sa bahay, yung mga misis ng tahanan, mga ilaw ng tahanan, ang daming trabaho ng mga yan. Ay talaga sa dami ng trabaho alalahanin, ay talaga sasakit ang ulot katawan ninyo dyan. Pero isa lang ho, ang solusyon diyan ay nako, makakatulong ho sa inyo ang mag-Herbalaya Liniment Oil kayo. Dahil sa Herbalaya Liniment Oil, siguradong ginhawa agad ang mararamdaman po ninyo. Kinilala sila ng Asia Pacific Awards Council. Meron pa, Q Asia National Product Quality Excellence Award. At meron pa, isa pa, Elite Business Award na siyang patunay na ay quality. Quality ang Herbalaya. Huwag na ho kayong nagtitiis ng sakit dahil hindi na ho ang uso ngayon yung tinitiis yung sakit. Gamitin nyo na Herbalaya Liniment Oil. Amoy na kaaya-aya sa bawat pahid ay ginhawa. Ronda Pilipinas. Okay, pag-usapan na nga natin kung ano pinag-aawayan ni Senator Senator Zubiri at saka ni Senator Cayetano. Nasa linya po natin. Ito, pagka ganitong mga usapin, dapat ang kinakausap natin, isang former commissioner, COMELEC, Gregorio Goyo Larazabal. Ayan. Kagoyo, magandang araw po. Magandang araw, Dennis. Salamat sa pagtawag, Salamat din po sa pagsagot. Okay. Sir, may tatanong lang ako. Bakit ang laki ng picture nyo dyan sa may EDSA? Tatakbo ba kayo? Wait. Pag-usapan muna natin yung sa Taguig. Sige, mamaya pag-usapan natin yan, hindi ko kayo i-let go. Sige, eto na-monitor nyo po yung parang nagkainitan nung isang araw si di ba? Si Senator Cayetano and Senator Zubiri. Meron po silang pinag-aawayan doon yung concurrent resolution na Senate concurrent resolution. May kinalaman po ito doon sa may Embo Barangays. Yes, sir. Go ahead. Yes, kasi may decision yung Supreme Court na yung Embo Barangays malipat na sa Taguig. Taguig, opo. Pero hindi sinabi na saan na district, saan mapupunta yung na distrito yung mga barangay. Barangay, okay. So, ang sabi ng COMELEC, pagkalalan tayo, ang mga barangay na nalipat sa Taguig, boboto sa mayor at saka vice mayor ng Taguig. Pero, hindi pagka-congressman. Kasi hindi mo alam papasok ba sa first district, second district, o maggagawa ba sila ng bagong distrito. So, yung sabi ng COMELEC, walang bubutuhan para sa pagka-congressman kasi wala pang linaw yan. Kailangan natin batas yan para masigurado natin saan papasok, saan pupunta yung mga barangay. Opo. Pero bakit ho ang tawag doon resolution lang at hindi batas, sir? No, batas yun. Batas na po ba yun? Kumbaga, yun po ang kukumpleto nung problema doon sa usapin na yun?
Yes, kailangan to create that talaga. Okay. So ang nang nangyari dito, parang lilinawin lang ni Senator Cayetano, parang kanino po hihilingin ito? Sila na po ba yung mag-a-assign ang Kongreso po ba? Yeah, they will create a new district sorry. Either gagawa sila ng bagong distrito or i-assign yung mga barangay sa existing district sa Taguig. Okay. So hindi mo pa alam 'yan. So that has to be determined. Kailangan may batas talaga kasi you create a new district Oo, tama. Hindi ho ba kasama ito sa desisyon ng Supreme Court nung nilipat po yung EMBO? Kaya nagiging problema. So, pwede naman sila bumoto for mayor ng Taguig at saka vice mayor. Opo. Pero hindi kasama yung congressman kasi hindi mo alam saan ang distrito sila ilalagay, di ba? Okay. So, hindi lang pala sir ang problema dito yung mga boboto, kundi pati rin yung tatakbo kung sakasakali pala. Kasi hindi mo alam. Kasi for example, ako tatakbo ko sa first district ng Taguig. Opo. Hindi ko alam kung sakop ba sila sa distrito ko kasi mabigat yun. That's yung mga barangay, I think mga 200 plus thousand voters yun Oo, diba? tama po. Oo. So, ano po ba ang nangyari doon? Paano po ba yun? Nakalimutan po ba ng Supreme Court yun? Paano? Along the way, ano ho kaya naging problema doon, Sir Goyo? Hindi ko alam Pero based on the decision, hindi nasama yun. Next, ang stand ng COMELEC, ang sinabi ng COMELEC is, hindi sinabi sa Supreme Court, hindi rin kami pwede magsabi saan sila ilalagay. Kasi hindi kami otorisado magsabi diyan. It has to be Congress who creates the new district or i-assign sila sa existing district. So that has to be clarified, di ba? At saka, alam mo now, at this point in time, at inaayos ng COMELEC yung allocation, anong mga ilang tatakbo in one district or ilang distrito talaga sa isang province or isang city, di ba? That inaayos na yan. But the COMELEC cannot do it on their own. There has to be legislation. And at this point in time, di ba? It has to pass through both houses of Congress. Pagkatapos, it has to be signed into law by the President. It has to be published, di ba? So, medyo alanganin na. Kasi October 1 to 8 yung filing, di ba? So, pwede siguro sa next elections, but disenfranchise naman sila kasi wala silang representative. Pero, may mayor naman sila. So, pwede sila maalagaan ng LGU, di ba? LGU na lang. So, wala silang pwedeng iboto kasi nakalutang pa rin tong usapin na to. Tama yung sinabi ninyo, Sir Goyo, na kulang na tayo sa oras dahil filing na tayo next week ba o next month? Next month na, but that's next week na. So, pwede yan. Hindi naman sila orphan kasi pwede silang bumoto for mayor and vice mayor. Ang hindi lang sila pwede bumoto for congressman. Mga councilors, hindi mo alam saan sila ilagay, di ba? So, ang boboto yan, mayor at saka, alam ko iboboto lang nila, mayor at saka vice mayor. Wala silang congress, wala silang representative, Sir Goyo? Wala. Even yung mga councilors, tingin ko wala yan because hindi natin alam saan distrito yung mga EMBO, di ba? Pati po yung mga councilors? Tingin ko, hindi pa. Kasi, saan sila lagay? Tama. Hindi natin alam di ba? At sa ngayon po, sa ngayon, ang pwede lang gawin po ng mga kababayan natin dyan sa EMBO ay bumoto lang ng mayor, vice mayor. Yun lang ang pwedeng gawin nila. Of course, may senator. Pwedeng bumoto ng senator. Pwede, senator. Okay. So, yun ang naging problema. So, yun po yung gusto sanang linawin. Ang problema lang wala sa agenda ng Senado. Kaya, kinwestiyon itong si Senator Zubiri. I think, siguro, alam mo, sometimes, ang politika, medyo mainit na ng konti. Importante, mag-usap-usapan po tayo. Minsan, hindi tayo nagkaintindihan. Importante, we reach out po at saka maliwanagan na natin yung issue. Saka hindi, kasi kaibigan nitong si Senator Zubiri, Senator Binay
I will, di naman, I don't want, ayoko makisali or makisawsaw sa local politics, but akin lang, looking at it objectively, may proseso kasi, may proseso sa paggawa ng distrito or yung, saan i-allocate yung mga barangay. Paano po ito, Sir Goyo? Malilinawan ito next election na, hindi itong election 2025 na to. Tingin ko, next election na yun. Wala nang hindi na pwede habol dahil hindi kasama doon sa desisyon ng Supreme Court ito eh. Medyo mahirap yan kasi they should have done it. Tama. They should have done it earlier. Dapat mas maaga sila. But alam mo, hindi natin alam anong reason yan. But importante yan kung hindi magkaintindihan, mag-usap-usap mo tayo. Oo. Pero one thing is for sure, Sir Goyo, wala silang congressman. For that barangay, wala po. For those barangays, wala. Yung 10, kasama yata yung 3 doon para maging 13 eh. Oo, nako pero may mayor sila, vice mayor. So, yun ang mag-aalaga sa kanila ngayon. Yun lang nga, wala silang congressman. Ayun pala, medyo hindi pala kompleto yung desisyon ng Supreme Court na yun. Pero, kung sakasakali na may tumakbo at, paano po ba yun, Sir Goyo? Hindi pa nadedesisyonan kung saang distrito, tapos pwede rin magdesisyon na may sarili silang distrito, bagong distrito. Yes, pwede sila, kasi minimum number is 250,000 eh. So, pwede sila gumawa ng bagong distrito or ilagay sa isa, or hati-hati, or ilagay sa existing district. So, depende na po sa mambabatas yun. Sila na po mag-decide yun. Pero kung wala pang kung wala pong question na ganun, baka may umusbong na kandidato diyan na Sir Goyo. Hindi pwede yan kasi paano ka magkandidato, hindi mo alam kung anong distrito mo. Ano distrito mo, di ba? So, hindi pwede yun. Hindi tatanggapin ng COMELEC yun because saan ka tatabo? Wala ka dito sa listahan. Wala ka dito sa allocation eh. Oo nga. Saka anong distrito yan? Anong number na distrito yan? Walang exactly hindi pwede. Hindi tatanggapin. Okay. Malinaw na. Okay, Sir Goyo, yung last question ko. Kayo ba'y itong 2025 ay kayo ba'y tatakbo? Dahil nakita ko yung billboard po sa EDSA nakita ko, si Sir Goyo ito Well, I'm the president of the Partido sa Bagong Pilipino. It's a new political party that will participate sa party list. Pero hindi pa namin na-announce sino ang mga nominees namin. So, pag-file po, pag-file na namin, we will tell po sino ang mga nominees ng party list. Okay, tatawagan namin kayo ulit para matulungan namin kayo para kung makilala kung sino po yung mga nominees ng grupo po ninyo. Wala problema po yan. Maraming salamat po. Here to answer po. Commissioner, thank you. Former COMELEC Commissioner Gregorio Goyo Larzabal ng COMELEC. Ronda Pilipinas! Malinaw na. Yung pala hinahabol. Kaya nga, ayaw lang sumagot ni Commissioner eh. Pero, di ba? Kaya nga, di ba? Kasi yung kaibigan ni Senator Nancy Binay, itong si Senator Zubiri. Yung kabila, kahit yan. Huwag niyo sabihin, sinabi ko sa inyo, ha? Tuloy ang mga balita! Ronda Pilipinas! Ito munang maganda at saka masayang okasyon ang pag-usapan natin sa lahat ng mga taga San Agustin, Isabela, ha? Happy Nuwang Festival sa inyo. Sa mga nahihirapang mag-isip ng inyong ihanda sa preparation ng inyong mga celebrations, tulad ng fiesta, siguradong mabubusog ang inyong mga loved ones at mga bisita sa Comeya. Mapa anniversary, birthday man yan, o simpleng merienda o kaya fiesta, tiyak na mabubusog ang buong pamilya sa Comeya Bihon, Comeya Palabok at Comeya Sotanghon. Lahat po ng selebrasyon, lahat ay sasaya. Happier. Happiest. Basta busog ang buong pamilya. Ibig kong sabihon, Comeya 3Q Bihon. Ay nako, masarap talaga. Ronda Pilipinas! Pilipinas, ang ating oras. Yon! Yes, tinan mo, tama yung time check ko. Tinan mo. Pakinggan mo to. Yes, tinan mo to. 10 minuto bago mag-11 ng morning. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas! Tuloy-tuloy mga balita at informasyon at ngayon, balitang sports tayo. NBL, namigay ng bola. Sa mga fans,
bilang pagdiriwang ng kanilang ikapitong anibersaryo. Kaso swerte naman nakakuha ng bola. Sports News mula kay Daryl Justin. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. All smiles ang ilang basketball fans ng National Basketball League o NBL. Bilang bahagi ng kanilang ikapitong anibersaryo, namigay ng 7 bola ng basketball ang NBL. Ang nasabing bola ay ang official ball na ginagamit ng liga sa kanilang mga laro. Mismong si NBL Executive Vice President at Commissioner Rose Montreal ang nagbigay ng mga nasabing bola sa ilan sa mga winners ng kanilang contest. Ikinatuwa ito ng mga fans at lalo na ng mga nanalo na patuloy na tumatangkilik sa liga. Patuloy pa rin ang mainit na basketball action na ginaganap sa 2024 President's Cup ng NBL na matutunghayan ng live at exclusive sa Aliw Channel 23 nationwide. At yan ang Sports News. Ako si Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Showbiz, interview ni Tony Gonzaga kina Carlos Yulo at Chloe San Jose ay tinanggal ng YouTube. Ngulit, muling ibinalik matapos na i-edit. Showbiz balita mula kay Anton. Para sa aking balitang showbiz, usap-usapan noong isang araw ang pagkawala sa YouTube channel ni Tony Gonzaga ng interview nito sa magkasintahan na sina Carlos Yulo at Chloe San Jose. Nangyari na sabing interview noong September 22 kung saan matapos lamang ang 2 araw ay umakot ito na mahigit 2 milyong views. Ngunit noong September 24 ng gabi ay bigla na lamang ito nawala sa YouTube. Hula ng mga netizen, marami ang nag-report sa nasabing interview dahil hindi matanggap ng mga nakapanood ang patuloy na pambabaliwala ni Carlos sa kanyang pamilya. Kahit si Tony ay dinagsari ng pambabatikos dahil sa pagbibigay nito ng limelight kina Carlos at Chloe ng mga feeling righteous o mano. Maaari naman daw si Carlos lang at ang coach nito, pero bakit daw isinama pa si Chloe? Ngunit makalipas lamang ilang oras ay muli itong napanood sa YouTube, pero hindi na ito ang original interview ni Tony dahil may mga part dito na na-edit na. Sa Facebook account ng Tony Talks ay naglabas ng payag si Tony kung saan sinabi nito na nagkaroon lamang ng technical issues kaya't nawala ito sa YouTube. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. At bago tayo magpaalam, tayo muna magpatama quote of the day. Ang ating patama quote of the day, ang tunay na matalino, hindi lumalaki ang ulo. At ang tunay na edukado, hindi nanlalait ng ibang tao. Oh, paano pala pagka lumalaki ulo mo, matalino ka pala? Yung pala ibig sabihin nun. Pag lumalaki ulo mo, matalino ka. Yung pala, parang mali, ano? Yan nakabuha ng mga balik at informasyon sa Ronda Pilipinas. At tabayan ang susunod na programang Yes, Yes, Yo to Fashion with Attorney Ferdinand Pasio and Miss Juvie De Guzman. Maraming salamat, Pilipinas. Ako ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas.
Pilipinas! Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas! Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas! Monday to Friday, 10 a.m.